Sa gitna ng mataong lungsod ng Quezon, mayroong isang mayamang pamilya na puno ng mga malalaking estatwa, ang malalawak na garden. Kabilang sa mga pinakamayayamang pamilya ay ang mga Cervantes, na kilala sa kanilang negosyo ng mga tela, naghahabi ng mga abaka para sa export. At mayroong isang nagsosulong anak, si Monica. Si Monica ay pinalaki sa saganang buhay, hindi alam ang kahirapan na gaya ng kinakaharap ng iba. Nag-aral siya sa pinakamagagandang paaralan, nagsusuot ng pinakamagagandang damit, at nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang kanyang kagandahan at kayamanan ay ginawa siyang reyna ng mga taong nakapalibot sa kanya, ngunit ito rin ay naging malupit sa kanya. Itinuring niya ang kanyang sarili bilang mas mataas kaysa sa mga hindi gaanong pinalad at tinatrato sila ng may paghamak. Isa sa madalas niyang pinag-iinitan ng ulo ay ang isang binata na nagngangalang Samuel. Si Samuel ay anak ng kasambahay ng mga Cervantes. Isang tahimik at masipag na batang lalaki na madalas tumulong sa kanyang ina sa mga gawain sa bahay sa mga Cervantes. Matalino at mabait si Samuel, ngunit namuhay siya sa anino ng pagkaalipin ng kanyang ina na nagdulot sa kanya ng panunuya ni Monica at ng kanyang mga kaibigan. Madalas itong sigawan ni Monica dahil madalas niya itong makitang nakatitig sa kanya. Sa tuwing nakikita ni Monica si Samuel, kinukutya niya ito dahil sa kanyang mga punit na damit at abang background. Tatawa siya kasama ang mga kaibigan niya habang ginagawa siyang paksa ng kanilang malupit na biro. Sa kabila ng malupit na pakikitungo, hindi gumanti si Samuel. Tiniis niya ang kanilang mga panunuya ng may tahimik na dignidad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan na hindi napansin ni Monica. Ang hindi alam ni Monica ay may lihim na pagmamahal si Samuel sa kanya, isang pag-ibig na lumago sa paglipas ng mga taon sa kabila ng kanyang kalupitan. Isang araw ay nagsagawa ng isang party si Monica, at sinadya nitong si Samuel ang magsilbi sa kanila, kung hindi ay tatanggalin niya bilang katulong ang kanyang ina. Walang nagawa si Samuel kundi ang sumunod kahit na pinagbawalan ito ng kanyang ina. Sinabi ng ina ni Samuel na handa siyang umalis kung patuloy na siyang kutyain at insultuhin ni Monica. Nagpaparty si Monica kasama ang mga kaibigang nabibilang sa sosyalidad. Nadurog ang puso ni Samuel ng araw na iyon, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bakit ang puso niya ay tumibok sa babaeng mapagmataas at puno ng kayabangan. Pagkatapos ng party, nagpaalam na si Samuel sa kanyang ina na aalis siya at makipagsapalaran sa ibang bayan. Umiyak ang ina nito. Alam naman ng kanyang ina kung bakit nananatili si Samuel sa mga Cervantes para tulungan siya. Alam niyang matagal nang may gusto sa amo niya ang kanyang anak. Hindi na siya magiging lingkod ng taong nagtrato sa kanya ng kalupitan. Nagpaalam si Samuel sa kanyang ina at umalis sa Quezon. Habang naglalakad palayo dala ang bag, ay muling lumingon si Samuel at nagsabing hinding-hindi na siya babalik sa malapalasyong bahay na iyon. Ginamit ni Samuel ang kanyang kaalaman sa construction. Mula pagkabata ay nakitaan na si Samuel nang galing sa pag-construct ng mga bahay, pati ng mga disenyo. Namana nito sa kanyang ama na maagang nawala. Nagbago ang buhay ni Samuel. Pagkatapos umalis sa Quezon, nagtrabaho siya ng walang kapaguran, inipon ang bawat sentimo para sa pangarap na gusto nitong magtayo ng sariling negosyo. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan at determinasyon upang umabot sa ranggo ng mundo ng negosyo. Sa kalaunan ay nagsimula ng kanyang sariling kumpanya. Kapansin-pansin ang pagbangon ni Samuel at sa loob ng isang dekada, naging isa siya sa pinakamayayamang tao sa lungsod, mas mayaman kaysa sa mga Cervantes. Sa kabilang banda, ang pamilya Cervantes ay nahaharap sa isang serye ng mga hindi magandang pangyayari. Ang masamang pamumuhunan ng mag-asawang Cervantes. Isabay pa ang pagbagsak ng merkado at pagbaba ng industriya ng tela ay humantong sa pagkawala ng kanilang pangkabuhayan. Isa-isang naibenta ang kanilang mga ari-arian at gumuho ang marangyang buhay ni Monica. At dahil dito si Monica ang unang naapektuhan. Si Monica na walang alam kahit sa paglinis ng bahay. Ipinanganak na may kutsara sa labi. At dahil nawala na ang kayamanan ni Monica, kasama din na nawala ang kanyang mga kaibigan, nakuha ng bangko ang lahat ng kanilang ari-arian. Hindi ito natanggap ng mga magulang ni Monica
Nang mamatay ang mga magulang nito, ay naging usap-usapan din kung sadyang ibinangga ng mga ito ang sasakyan sa kasalubong na truck o sadyang disgrasya ang nangyari. Walang nakakaalam. Nakatira na lamang si Monica sa isang maliit na apartment sa lungsod. Umalis ito sa bayan ng Quezon. Para sa kanya ay wala na siyang mukhang ipakita pa. Ang buong pangalan niya ay umaalingaw-ngaw sa buong nayon. Dating mala-prinsesa ngayon ay mahirap pa sa daga. Umalis siya ng hating gabi sa Quezon para walang makakita sa kanya. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ni Samuel si Monica. Ang pagmamahal nito sa kanya, kahit nasugatan, ay hindi kailanman tunay na kumupas. Sinusubaybayan niya ito mula sa malayo. Alam ni Samuel ang kanyang pagkahulog mula sa karangyaan. At ang kanyang puso ay nagdurusa para kay Monica. Alam din Samuel kung paano ito kinutya at ininsulto ng mga mayayamang kaibigan nang siya ay lumapit dito ng tulong. Naalala niya ang malupit na babae noon, ngunit nakita rin niya ito bilang isang taong nabulag ng mundong kinagisnan. Naniniwala si Samuel na sa kaibuturan ng puso ni Monica ay may kabutihan, isang pusong hindi nabigyan ng pagkakataong maipakita. Halos maiyak ang nanay ni Samuel habang nakatingin ito, kung saan nakatayo si Samuel sa kanyang opisina, nakatingin ito sa malayo. Alam ng nanay nito na si Monica na naman ang nasa isip. Nalulungkot ito sa kabila ng nangyari sa kanyang anak na si Samuel, at kahit naging matagumpay na ito sa ngayon, ay alam na alam niyang mahal pa din nito si Monica. Isang maulan na araw, nakita ni Samuel ang kanyang sarili na naglalakad sa lugar kung saan nakatayo ang Cervantes Mansion. Ang mansyon ay naibenta na at pinalitan ng isang modernong apartment building, ngunit ang mga alaala ay nananatili. Habang naglalakad siya, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakasiksik sa ilalim ng isang maliit na payong na naglalakad dala ang isang bag ng grocery, si Monica. Siya ay isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang dating marangyang buhok ay nakatali sa isang simpleng nakapusod. Ang kanyang damit ay payak at pagod na. At ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagmamalaki, ngayon ay pagod at malungkot. Hindi na siya ang reyna ng matataas na lipunan, kundi isang babaeng humarap sa malupit na realidad ng buhay. Nawala sa isip ni Samuel ang lahat ng ginawa ni Monica sa kanya. Sumugod si Samuel para tulungan siya. Habang kinukuha niya ang mga bag mula sa kanyang mga kamay, tumingala si Monica, nanlalaki ang mga mata sa pagkilala. Ilang taon na niyang hindi nakita si Samuel, at ngayon ay narito siya, nakasuot ng hindi nagkakamali na suit, ang mismong larawan ng tagumpay. Saglit na hindi siya nakaimik. Mahinang nabanggit ni Monica ang pangalan ni Samuel. "Yes, Monica. It's me." Malumanay na sagot ni Samuel na may halong emosyon ang kanyang puso. Nakikita niya ang kahihiyan at kahinaan sa mga mata ni Monica at nasaktan siya na makita itong ganito. Gusto niyang aliwin ito, ipakita sa kanya na sa kabila ng lahat, may malasakit pa rin siya rito. Napuno ng luha ang mga mata ni Victoria. Nawala, hindi lamang ang kanyang kayamanan, kundi ang pagkakataong maging mabuti tao. Siya ay naging napakalupit sa kanya, ngunit narito siya, tinutulungan siya nang walang bahid ng pagdaramdam. Mabilis na naglakad si Monica palayo kay Samuel. Wala nang nagawa si Samuel kundi panoorin na lamang si Monica palayo na basang-basa ng ulan. Maagang pumasok sa kanyang opisina si Samuel. Isa-isang tiningnan ang mga folder ng aplikante. Nagpapahanap siya ng production manager. Naagaw ang kanyang atensyon sa profile ni Monica. Agad nitong tinawagan ng sekretarya at nag-utos na hindi na kailangan mag-conduct ng interview. Inabot nito ang folder ni Monica at sinabing, "Hire her." Lumipas ang mga buwan at masayang, nagtatrabaho si Monica bilang production manager. Isang araw ay nakaabang na si Samuel sa labasan kung saang departamento nagtatrabaho si Monica. Nilapitan niya ito. Marami sanang itatanong si Monica nang ibuka na nito ang mga bibig, ay biglang pinigilan ito ni Samuel. Si Samuel na ang nagsalita. "Ako ang may-ari ng kumpanya, Monica. Sinadya kong ikaw ang kunin bilang production manager. Para makatulong sa'yo. Para makabangon ka." Ni Monica na hindi niya kailangan ang kabutihan ni Samuel. Dahil trinato niya ito ng hindi maganda. 10 taon ang nakaraan.
Napailing si Samuel, sinabi nitong lahat tayo ay nagkakamali sa buhay. Hindi natin kailangan mag-pretend na hindi nasasaktan. Kailangan lang natin palipasin ang sakit na nararamdaman. Ang mahalaga sa ngayon ay yung natuto ka, natuto tayo. Hindi na napigilan pa ni Monica ang umiyak. Kung maibabalik lang niya ang lahat. Hayaan mong tulungan kita, Monica. Huwag kang mag-alala, hindi ako manghihingi ng kapalit. Ang makabangon ka ay masaya na ako. Tumingala si Monica sa kanya, kita ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi bilang anak na babae ng isang mayamang pamilya, kundi bilang isang taong karapat-dapat mahalin sa kabila ng kanyang mga kapintasan. Tumango siya, hindi makapagsalita, at ngumiti si Samuel, hinawakan ang kamay niya. Sa sumunod na mga buwan, tinulungan ni Samuel si Monica na muling buuin ang kanyang buhay. Nakahanap siya ng mas magandang tirahan, tinulungan siyang makahanap ng trabaho sa iba, at dahan-dahan, nanumbalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit higit sa lahat, nagsimula siyang magbago. Ang malupit at mapagmataas na batang babae na dati ay nawala. Napalitan ng isang babaeng natuto ng pahalagahan, ang kapwa, pagpapakumbaba, kabaitan, at pagmamahal. Habang mas matagal silang magkasama, mas lumalim ang kanilang pagsasama. Ang pag-ibig ni Samuel para kay Monica ay hindi kailanman kumupas. At nang buksan ni Monica ang kanyang puso sa kanya, natagpuan niya ang kanyang sarili na umiibig sa lalaking minsan niyang kinutya. Siya ay palaging naroon, tahimik na nagmamahal sa kanya mula sa malayo. At ngayon, natanto niya na kaya pala niya pinag-iinita si Samuel noon ay dahil may pagtingin siya dito na hindi niya matanggap. Dahil anak lang ito ng katulong nila. Nang mawala si Samuel ay gustong-gusto niyang tanungin ang nanay nito. Pinigilan na lamang niya ang sarili. Ikinasal sina Samuel at Monica sa isang maliit, simpleng seremonya na napapaligiran ng ilang tunay na kaibigan. Sa kanilang pagpapalitan ng mga pangako sa harap ng pare, alam nilang pareho silang binago ng tadhana. Ang pagmamahalan nila na sinubok ng tadhana. Sa kwentong ito ay ipinakita na ang pagmamahal ay may kaakibat na kapatawaran. Nabubuhay silang masaya, hindi bilang mayaman at mahirap, ngunit bilang magkapantay, magkapareha at soulmate. Magpakailanman na nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Masayang nakatingin si Samuel sa kanyang mag-ina na naglalaro sa garden. This story highlights the transformative power of love and forgiveness, showing how people can grow and change and how love can endure even when the tables turn. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.